municipality of the province Rizal. Angono was also known as Art Capital of the Philippines. But why is it known as Art Capital of the Philippines? First, let us know about Angono. In our journey in Angono, we met a very kind old resident here in Angono who's willing to help us in our documentation. Nilalaman ko yung pangalan Angono, hango sa salitang ang nono. Ang nono. Oh. Ano po ibig sabihin nun tayo? Yung nono ba, yung kinatatakutan ng mga bata, doon nagsimula yung pagtawag ng bayan ng ang... Kaya sa tingin niyo po, bakit po tinawag na Art Capital of the Philippines yung Angono? Alam ko, yung Butong Francisco, taga rito. Siya, araw na maraming manlililok o mga gumagawa ng mga pan-display. Kaya tinatawag ang Art Capital. Sino po ba si Botong Francisco? Yung Botong Francisco, nung ako ay high school pa lamang, nasa libro na yan ng literature. Marami siyang accomplishment na ginawa nung kapanahon May mga nagawa niya. na po ba siyang mga paintings? Artist siya. Pagkatapos, yung mga mahilig din sa kanyang naging accomplishment, gumaya. Tulad nung dito sa Balaw-Balaw, dyan sa ni Miranda. Ano po alam niyo tungkol sa ni Miranda, Tay? Yung ni Miranda, taga rito talaga sa Angono. Marami siyang ginawang mga pang ano rin, pang export. Hanggang ngayon meron siyang ano dyan sa kanyang opisina. Gumagawa sila ng sari-sari design. Tulad nung dinaanan ninyo na parang hubad na magpartner. Natatakpan ng dahon. Gawa nila yun. Tay, ano po yung mga pinakasikat na art dito sa Angono? Ano po yung pinakasikat na produkto po dito po sa Gigantes. Ayun. Festival po na pinagdiriwang. Gigantes. Kailan po yung pinagdiriwang? November 23. Kapistahan nitong bayan. These are the colorful gigantes in Angono. Yung mga gigantes. Paano po yung na-invent yun? Yung mga unang panahon daw, may nabuhay na magkasintahan, babae lalaki. Tulad yung display doon na mga Opo, yung kanina. Opo. Nung unang panahon pa raw. Malalaking tao raw nung unang panahon ang mga naninirahan. We found the Inares multipurpose building of Barangay San Roque, where we met another person that gave us further information about Angono. Maraming taon lang. Kasi nag-aalaga ako ng mga may sakit. And also, artist. Ayan. Ano po yung mga nagawa nyo? Mamaya, huwag tayong ma-excite. Ano po yung mga nagawa nyo, Kuya? Wait lang, guys. Isa-isa lang. Kasi ako, mostly, ko is yung, mga kabataan, mga bata, yung mga, lugar na pinapasyalan. Tapos, iba-iba merong, portrait. At kagaya niyan. Gumagawa po kayo ng painting? Or...
Nagpipainting ako, gumagawa ako ng paintings. Mostly na ginagawa ko yung mga ano na ngayon, modern. Yung mga kasalukuyan nating nakikita ngayon, like yung halimbawa is yung yung sa mga nasa lansangan. Kasi more on ako naiisip ko kasi yung mga kabataan eh. So, parang ang tema po yung mga kabataan po sa ngayon. Mostly ganon. Bata, tapos meron naman mga mahilig ako sa mga bulaklak. Pero yung Pang nature po. pang nature. Po yung nagawa mo. Di bale, meron akong nagawa na 7. Ayan. Halos pagka yung wala akong ginagawa, yun ang... Kasi ako, na-start ako kay Sir Nemi. Nakilala ko si Sir Nemi. Nagpipinta rin. So, yan, mas kilala siya dito sa bayan na. Ano po yung mga napinta niya? Mostly mother and child. Yun, mother and child. Tapos, iba-iba eh. May, yung malakas si maganda. Tapos, yun. Yun. Ang mga kapangkaraniwan na tapos nag-ano din siya, nagpo-portrait din siya. Pinapanood ko lang siya noon nung una. Then, nung mainggan niyo ako, habang nagdo-drawing ako sa habang nagdo-drawing ako doon sa nila, sabi sa akin, bakit hindi ko daw i-apply sa pagpipinta. Yun, then yun, nakitaan ako ng Potential. na magaling rin ako sa pagpipinta. So, sir, sa tingin niyo po, bakit tinawag na Art Capital of the Philippines yung Angono? Art Capital. Kasi, marami siyang, maraming mga artists noon pa, like Sir Nemi Miranda, Pedro Francisco, mga sikat na noon pa na na artist, mga karamihan talaga marami sila mga artist, mga atelier. Ano po yung sa lahat po ng ng sikat na sikat na pwede puntahan dito? Ano po yung mga kadalasang binibisita po ng mga naman? turista? Ang mga pangkaraniwan na binibisita ng mga turista dito is like yung kay Botong Francisco sa bayan, Sir Nemi Miranda, Museum po. museum, tapos sa Blanco Museum, doon din yun sa bayan, Blanco Museum. Then, Petroclips, yun naman, yung Petroclips. Ano po yung pinakasikat na sining dito sa Angono? Pinakasikat dito, mostly, painting, sculpture, like nandiyan kay Sir Nemi Miranda. Yan, nag-aano rin sila, ng sculpture. Pinakaano dito, yung Gigantes Festival. Yan. Saan po ba gawa yung Gigantes? Ang higante gawa sa bakal na kung saan inaano siya sa wini-welding siya. Tapos yung ulo gawa sa fiber. Merong gawa sa fiber, merong gawa sa papel. So, ano po siya, pinaparada po siya tuwing... tuwing fiesta. Fiesta. Pagka, halimbawa, Sino-sino po yung mga gumagawa ng ng Gigantes? ang gumagawa ng mga higante, yung mga
artist din ni Sir Nene Miranda, like me. Kasi ako, nung nandun ako sa kanya, ako yung nagdadamit. Ako yung Nagbibihis po. Binibihisan. Ako yung sila, yung mga artist din, kapwa-artist din namin na nakasamahan din namin ang gumagawa. So, yun ang wini-welding, kinokortehan, yun, binubuhat, sila rin nagbubuhat. Anong taon po kayo nagsimulang artist dito sa Angono? Pinakasikat dito sa tatlo. Si Blanco, si Botong Francisco, yung anak, tsaka siya. Meron din. Yun dito, yun sa Balaw-Balaw. Yung kainan. Yung kainan. So kung nakapasok na kayo doon, makikita niyo yung nila, mga gallery. This is the Balaw-Balaw mentioned by Kuya Boy. So yun, ang pinakasikat dito na gallery, mga ateliers, kasi tawagin sila ateliers. So talaga pong punong-puno po ng art dito sa Angono? Mostly kasi dito, art, work of art. Hindi lang sa painting, Yes. Sculpture, Pag-uukit po. pag-uukit, yung sa kahoy, katulad neto. Parang po kahit po saan ka pumunta sir, sa mga ginagawa. Kasi mostly kasi talagang mostly kasi dito, pati mga art ang dito mga ginagawa namin. So dito, talaga ito, masasabing ang bayan ng Angono is Mayaman. mayaman sa sining. So talagang ginagawa ko. Mahilig mostly ako sa kalikasan. Sa bulaklak, mahilig. Pero iba-iba, mayroon din akong iba na gagawin. Katulad nito. Bata. So, ano po yung medium na ginagamit niyo sa painting? Ang medium na ginagamit ko is dalawa. Isang acrylic. Ito. Ito, Wow. acrylic to. Ito, acrylic. Tapos itong tatlong yan, oil color. Pero mas sanay ako sa Sa oil. mas sanay ako sa oil. Kasi naiiba siya pagka pinahid siya sa canvas. Yung naiisip ko, nababago ko. Kuya Boyet's works really amazed us and made us feel that people in Angono are really creative and productive. Our next destination is a very well-known place that can be found here in Angono, the Nemiranda Museum. It consists of a restaurant which is Balaw-Balaw and the Nemiranda Art House Gallery where you can find the uncountable works of Sir Nemiranda. According to Nemiranda, he told us Angono was not yet an art capital before, although Botong Francisco and Lucio San Pedro were there. Even Gigantes were not a festival before. It is just an effigy that is used during Spanish colonial period. Gigantes are made of papier-mâché oversized puppet and the hands are on waist. Eventually, the Gigantes noticed by the group of Nemiranda and they started to celebrate it yearly. Then every year, all the house are preparing the Gigante on their own during the Gigantes festival to show their unity on celebration. Nemiranda also said that the specialty of the food of Angono was more of seafoods because they are near on the Laguna Bay. That's why there are a lot of restaurants that has a specialty of seafoods. One of these famous restaurants is the Balaw-Balaw restaurant. Nemiranda shared his experiences on his paintings. He can create
approximately 50 paintings per year. So that's why his paintings are uncountable. We can find most of his paintings in his museum, and most of the paintings subjects Filipina and the common people. It is such a privilege for us to meet and have an interview with Sir Miranda. We are very grateful for his cooperation with our documentation. He's very welcoming, and he even gave us the permission to explore his gallery without any payment. It's pretty obvious why Angono is the art capital of the Philippines, simply because of the people itself. They are the very reason why it is called art capital. Our experiences in Angono will be treasured in our mind forever.